Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Bakit daw ganito ang itsura ng upuan ni Octavia? By the way, Octavia is my 2019 CF Moto 400 NK. 13,000 kilometers, 3 years, my one and only bike. Okay. Ipaliwanag ko daw na para siyang grade 1. Ngayon, hindi ko pwedeng ipaliwanag na parang grade 1 kasi kung isip grade 1 ka, hindi ka dapat nagmumotor. Okay, so gawin natin 18 years old. So bakit nga ba ganito ang itsura ng upuan ni Octavia? Okay, hindi po ito tinabas. Okay, tinanggal ko talaga yung kanyang foam. Okay. At ang na-expose dito is yung hard plastic. Okay na sana ako dun eh. Mas gusto ko na yun. Kaso sabi sa akin ng asawa ko at saka nung anak kong babae, panay lait. Ang pangit, ang pangit. Ano yan, ipagawa mo yan. Bakit dito ng itsura? So, pinabalutan ko lang ng napakanipis. Sobrang nipis na leather. Ito, peke pa nga to eh. Synthetic leather lang to. Ito yung mga pinagawa ko to sa yung nagagawa ng car upholstery. Now, sabi sa akin yung nagbalot, hindi daw niya pwedeng balutan directly ng yung balat lang o ng leather. Kailangan daw lagyan ng kaunting-kaunting foam. So, pinalagyan ko, sabi ko, ilagay mo yung pinakamanipis na foam na pwede. Yung parang kasing nipis na ng papel. Tapos, ito, binalutan na. Okay? So, ito ay nagkakahalaga, ang nagastos ko dito yung pagpapabalot nito ay 2,000 pesos. Kung hindi lang talaga dahil sa asawa ko at sa anak ko, hindi ko ito pababalutan. So, dapat ito ay zero gastos. So, ang tanong ngayon is, bakit? So, bakit ko ginawa to? So, yun ay para sa better feel of feedback. Ano yun? Kung makikita nyo itong motor, diba? Siyempre, yung point of contact niya sa daan is yung front tire tsaka yung rear tire. Okay? So, meron niyang vibrations. Yung mga vibrations na yan, nagta-travel, dumadaloy dun sa buong motor. At mararamdaman nyo ng rider dun sa 3 points of contact. Yung seat, yung handlebar, at saka itong foot pegs. Okay. Kapag marami kang nararamdaman na vibrations, mas malakas yung tinatawag na feedback na nakukuha mo sa motor. Okay. Mas gusto ko yon dahil pag mas maraming feedback akong nakukuha sa motor, nalalaman ko kung ano yung nangyayari dun sa front grip, sa rear grip. Alam ko yung nangyayari sa overall handling ng motor. Again, pag pinag-usapan ng handling, ang ibig sabihin niyan is yung grip performance ng motor. Okay? Ang handling ay iba sa ergonomics. Okay? Kapag bigyan ko kayo ng example para mas maintindihan niyo yung feedback. Halimbawa sa mga nag-gaming, di ba yung mga controllers nila may mga force feedback, may mga vibrations. O kung halimbawa yung cellphone natin, merong vibration mode or merong vibrate. Yan. Yun ay nakakatulong para maramdaman natin kung ano yung nangyayari dun sa game natin o dun sa phone natin. Ayan. So, katulad din sa motor, yung vibrations na yun, gustong-gusto ko yun dahil nararamdaman ko kung ano yung nangyayari sa motor. Bigyan ko pa lang kayo ng isang example lang para hindi humaba masyado yung video. Halimbawa sa unahan. Kapag naramdaman ko na less yung feedback o less yung vibration sa unahan, ang pakiramdam ko noon parang gumagaan yung steering. Lalong-lalo na sa cornering. Lalong-lalo na sa mid-corner. Ang ibig sabihin lang noon, yung weight bias sa unahan, nabawasan. So, bakit nabawasan? Malamang kasi yung fork nagre-rebound ng mabilis or biglaan. Bakit kaya? Ano kayang ginawa ko? Pwede kasing mid-corner, malamang napasobra ako ng arangkada. Kaya yung weight bias, lumipat sa hulihan, nabawasan yung grip ng unahan. Tapos, ramdam ko yun dahil nabawasan yung feedback o yung feel. Gumaan yung pakiramdam ng unahan while mid-corner. So, dun,
sa sitwasyon na yun, mararamdaman ko na, uy, teka muna. Kapag nangyari yun, pwede ako mag-low side. So, para hindi ako mag-low side, para hindi ako sumemplang, alam ko na yung gagawin ko, ay, bawas ako ng arangkada. Or, gamit ako ng front, dagdagan ko yung gamit ng front brakes. Trail braking. So, dahil dun sa feedback na yun, naisalba ko yung sarili ko from a low side. Okay? So, yun ang kahalagahan ng feedback. Nararamdaman ko dun sa mga points of contact. Now, hindi ko to ginawa para i-lower yung bike. Okay, hindi. Actually, yun yung problema ko dito. Yun yung isa sa mga downside ng ginawa ko. Bumaba yung seat height, which is meron ding epekto sa overall handling ng motor kung paano ko siya igigiya into a corner kasi mababa na ngayon yung pagkakaupo ko. Nagbabago yung center of gravity at may epekto yun. Now, ito ngayon, this is flat and this is hard. And again, that is para sa force, feel, and feedback. Kung meron lang sana akong paraan para maiangat ulito, gusto ko siyang iangat uli. Pero gusto ko siyang manatili na flat and hard para hindi mawawala yung gusto kong feel of feedback. Okay, so that's it. Hopefully, kung sino man ang interesado, hopefully may naibigay akong information tungkol sa kung bakit gusto ko ng flat and hard na seat sa aking big bike. Alright, so nagahan muna tayo. I'll see you on another video. Wait lang, sorry naman. Tinapos ko agad yung video. Hindi ko po pala naipapaliwanag yung kung ano yung nangyayari. Ito, so this is the 2021 XSR 900 from Yamaha. Dito naman siya ay yung makapal pa yung foam ng kanyang upuan. Ang nangyayari, saka itong Vulcan 650. So anong nangyayari, yung vibrations, yung nararamdamang vibrations ng mga gulong na it will tell you something about what's happening about the grip. Pumupunta yun sa chassis, nararamdaman yun ng suspension, ito magta-transfer yun sa rider. Ngayon, kapag padded or kapag masyadong malambot yung upuan, yung vibrations na yun o yung feedback ng motor nadadampen, nababawasan. So wala ka na halos nararamdamang vibrations, which is good for comfort. Okay lang yun. Ako naman, hindi ko priority ang comfort. Ang priority ko is yung sensation of control sa motor ko. Now, so yung motor ko, yung vibrations na yun, hindi siya nadadampen, hindi siya nababawasan. Ramdam na ramdam siya ng puwet ko. So, binigyan ko na example kanina yung unahan, bigyan ko na example yung hulihan. Now, kung sakasakali na nararamdaman ko na nababawasan yung vibrations and feedback ng likuran, isa lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin yung weight bias sa likuran, nababawasan, napupunta lahat sa unahan. Either heavy braking, hard braking, or nasosobrahan ako sa trail braking into a corner. So ngayon, mararamdaman ko yun na bawas yung vibrations, bawas yung feedback, ibig sabihin nabawasan yung grip ng likuran. So ang pwede mangyari doon, pwede akong mag fishtail, pwede akong mag oversteer, pwede akong mag high side. Or yung tungkol sa high side, alam mo yung ramdam mo, ito may ilang beses nang nangyari sa akin to, yung ramdam mo na kumawala yung likod, biglang gumaan yung likod, tapos biglang bumigat, yun yung high side. Kasi nawalan ka ng grip, tapos biglang bumalik yung grip habang nasa corner ka, as in sobrang bilis na pangyayari nun. Yun yung senyales na nag-high side ka na. Ngayon, pwede mo namang i-save yun, pwede rin hindi. So, kapag naramdaman mo yun, kung naramdaman ko na yun, dahil yung vibration na ta-transfer sa katawan ko, mas mabilis kong naiiwasan na mag-high side. Siguro yung dahilan kung bakit kahit ilang beses na ako nakaramdam na muntik-muntik na ako mag-high side, lalo na sa corner exit. Kaya ako siguro na isasalba kasi nararamdaman ko kaagad na parang kumakawala na agad yung likuran. And
itandem mo pa yon dahil I am riding on the ball of my foot. Okay, I'm riding on the ball of my foot sa foot pegs. So ramdam ko talaga yung vibrations. Hindi ako yung tipo nagra-ride na yung nasa gitna yung paa or nasa sakong, wala ka nang mararamdaman nun. And then I'm also riding loose with my arms, loose grip. And so ngayon ang pakiramdam ko naman, ramdam ko na naglalaro yung motor sa ilalim ko. Kasi relax lang ako dun sa grip. Anyway, may mga topics na yan na-discuss ko na sa iba pang videos, old videos, hanapin nyo na lang sa upload. And then again, okay yan. Mag-aalmusal na talaga tayo. Naipaliwanag ko na yung gusto kong ipaliwanag tungkol sa upuan. I'll see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Thank you so much.